Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po'y nagagalak na binigyan ako ng pagkakataon muli ng Panginoon para magbahagi ng kanyang mga salita niya sa inyo po. Ano ay pakinggan niyo at pagbulay-bulayan sa kanyang mga salita. Kasi po magpanalangin muna. Panginoon, pagpalain mo po Panginoon mga tao po na manonood, mga kapanood nitong mga video na ito, may clip video. Patuloy mo sila pagpalain, Panginoon naman ang kanilang pinagdadaanan ngayon, Panginoon Ikaw po Panginoon ang siyang tumulong sa kanila malutas, Panginoon, ang kanyang mga problema nila, Panginoon. Salamat Mama ng marami. I-guide mo po kami sa iyong mga salita na iyong pag-aaralan, nawa ay magkaroon ng inspirasyon sa amin, hamon, Panginoon, encouragement sa bawat isa, lalo na po Panginoon yung maranas, Panginoon, ng problema sa kurso nito. Sa pangalan ng Jesus Ama, ito po ang dalangin na may pasalamat. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa nag-iisang nanonood na nagtiyaga manood. Salamat sa Diyos sa dalawang nagtiyaga. Nasa po i-share sa inyo yung aking napuna. Nanood pala. Ay na-impress din sa kanyang mga anak. Ano ibig sabihin na yung impress po mayroong halong galak at tinatawag na paghanga, na-impress din ng Panginoon sa kanyang mga anak. Paano paraan? May mga pangyari po sa Biblia na ating pag-aaralan Makita nyo yung na-impress ang Panginoon sa kanyang mga anak. Dahil sa paano paraan? Dahil sa pananampalataya nila. Una po dyan na na-impress ang Panginoon ay kay marami, halos lahat sa kanyang mga anak. Simula po kay Abraham. O kay Abel, na-impress ang Panginoon sa kanya. Sabihin na galak na nalugod ang Panginoon kay Abel, kaya nga tinanggap ng Panginoon. At saka tinanggap ng Panginoon yung handog ni Abel kaysa kay Cain. Na-impress ang Panginoon sa dedikasyon ni Abel at talagang pananampalataya niya. At saka sino pa? Si Jacob. Na-impress ang Panginoon kay Jacob. Na-impress siya. Sino pa? Kay Abraham. Sino pa? Kay Moises. Marami yan. Halos down to the apostle, di ba? Na-impress ang Panginoon. Tsaka ganito? Kay Solomon, na-impress ang Panginoon. Pag-aaral natin. Di ba? Tinanong ng Panginoon si Solomon. Ikaw man tatanungin ako. Malamang ang ko sa Panginoon. Tatanungin ako ng Panginoon. Ganito ang sasagot ko sa kanya. Tanong kasi ng Panginoon, anong gusto mo? Anong gusto mo ibigay ko sa iyo? Ikaw man tanungin ang pinakamayaman. Kahit na si Mayor lang tanungin ka. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Ano po bang gusto ninyong ibigay ko sa inyo? Tatanong sa inyo ni Mayor. Malamang sasagot, pati pambayad ng tubig, pati pambayad sa pambili ng gamot ay ibibigyan mo sa kanya. Sabi mo, Mayor, kasi meron ang problema sa pambili ko ng gamot. Wala po akong pambili ng gamot. Kaya kailangan po ngayon ng pambili. Yan ang sabihin mo, di ba? Karaniwan, mga material. Si Solomon, ganun ang tanong ng Panginoon kay Solomon. Sabi niya, anong gusto mo? Anong gusto mo ibigay ko sa iyo? Alam mo na, impress ang Panginoon kay Solomon. Alam mo, sagot niya. Sabi ni Solomon, Panginoon, tanging kong kahilingan sa iyo ay bigyan mo ko ng karunungan. Kasi itong bayan mo na ito, napakarami nito. Ito kailangan ng karunungan dito. Pagka hindi ito, Panginoon, na pangunahan ito ng marunong, malamang ito hindi maging matagumpay. Kaya hiningin na ito, bigyan mo ko ng karunungan para mapahamalaan ko itong mga tao na ito.
para sila ay maging maayos na mamuhay sa iyong harapan. Alam mo na, impress ang Panginoon doon sa ganong kahilingan. Hindi mo sabi ng Panginoon dahil sa hindi mo hiniling na ikaw bigyan ko ng mahabang buhay o yung kaaway mo ay talunin mo o ano yung mga kaaway mo at hindi ka humiling ng kayamanan. Bagkus ang hiniling mo ay karunungan na pamahalaan ng aking bayan. Sabi ng Panginoon, dahil sa galak ng Panginoon natuwa ang Panginoon kay Solomon, ibibigay ko rin yan sa iyo, mga hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. Kaya si Solomon po ang pinakasikat at pinakatanyag sa buong kasaysayan at kailanman ay wala pang sumunod sa kanya na pinakamarunong, magaling na hari at mayaman. Siya yung pinakamayaman sa kasaysayan na naging hari sa buong mundo. Siya po ang pinakamayaman. Dahil nagalak natuwa ang Panginoon sa kanya, na-impress ang Panginoon sa kanya, sa kahilingan niya. Sino pa yung na-impress ang Panginoon? Kung babasahin natin ang Biblia sa New Testament, merong isang centurion doon na na-impress ang Panginoon sa kanyang kahilingan. Lumapit ang isang centurion sa kanya. Centurion po ay isang officer ng army noong time na yun, Roman centurion. Lumapit ang centurion sa Panginoon, sabi ng centurion, Panginoon, meron po sana ako sa inyo kasi yung aking kasambahay na alipin ko ay may sakit, na paralyze siya, nahirapan siya na hiniling ko po sana sa inyo, pagalingin nyo. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, tara, pupuntahan ko. Sabi ng centurion ganito, Sir, Panginoon, huwag lang po kayo mag-abala kasi hindi ako karapat-dapat puntahan nyo pa sa bahay ninyo. Sa bahay namin kasi hindi po ako karapat-dapat. Huwag niyo na po abalayan ang sarili niya. Sagot niya, ako man, meron din ako nasasakupan. Meron na authority. Kinilala niya ang authority ng Panginoon. Doon na-impress ang Panginoon sa kanya na kinilala niya yung authority ng Panginoon. Sabi niya, ako man meron na nasasakupan na pagka sinabi ko dito sa akin na mas mababa sa akin ng ranggo, humayo at gawin mo ito, ginagawa nila yun. At sa ako rin pagka meron nag-utos sa akin, sabi niya, ginagawa ko rin kasi inaano ko sa authority, na sumusunod ako sa authority. Sabi niya. So, alam ko kayo din, Panginoon, sabi niya, may authority kayo. Sabihin niyo lang, Panginoon. Sabihin niyo lang, gagaling yung aking alipin. Sabihin niyo lang na siya gumaling, gagaling siya. Na-impress ang Panginoon Kaya tumingin siya tumalikod siya ron sa centurion, sabi niya, humarap siya sa maraming mga tao. Sabi niya, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ngayon lang nakakita ako ng pananampalataya ng ganito. Ibig sabihin na-impress ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, lumakad na po kayo. Magaling na po ang inyong alipin. So na-impress ang Panginoon sa kanya. Kaya pinagaling siya. Sige, pinagaling na ng Panginoon yung alipin mo. Yun po ang yung authority. Na-impress ang Panginoon doon sa kinilala ng centurion na ito yung authority ng Panginoon na magpagaling kahit sa pahati lang ng salita. Gumagaling ang tao. Doon na-impress ang Panginoon. Nagagalak siya na sabihin, gamitin natin yung salitang humahanga rin. Kasi ang paghanga talagang para lamang sa Diyos siya. Pero ang Diyos ay minsan din nagagalak din, nalulugod din sa atin sa mga natin, sa pananampalataya natin. Ito, centurion na ito may pananampalataya. Malaking pananampalataya. Ano pa? Sino pa yung na-impress ang Lord dahil sa pananampalataya nila? Yung babaeng may anak na humihiling siya ng kagalingan din na palayasin din demonyo doon sa kanyang anak. Argue siya sa Panginoon. Talagang palitan siya ng salita. Diniscourage siya ng Panginoon. Hindi naman talaga gusto ng Panginoon na sabihin na tuta. Kasi sa atin, pagka sinabing aso o tuta, mababang yun, aso. Sinabi ng Panginoon, hindi ko pwedeng ibigay yung pagkain o yung tinapay para sa anak at ihagi sa tuta. Sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya yung babae, sabi niya, opo. Pero ang sagot niya ganito, sabi niya. Nakipag-argument siya sa Panginoon yun. Nakipagpalitan ng salita. Sabi niya, opo, tama po yung sinasabi niyo. Pero ang tuta man, sabi niya,
ay namumulot din ng mumu o yung tira-tira dun sa ilalim ng lamesa. So, ang gusto sabihin ng babae, kahit yung tira-tira lang ibigay mo sa akin, Panginoon. Na ibig sabihin yun lang bahagi lang ng kahit tira-tira lang na nahuhulog siya sa lamesa, yun lang ibigay mo sa anak ko na kagalingan. Masaya na ako, sabi ng nanay. Sabi ng Panginoon, na-impress na naman siya, sabi niya. Wala pa ako nakitang ganito kalaking pananampalataya, sabi niya. Sabi niya, napakalaki ng pananampalataya niyo, ginang. Sige po, umuwi na kayo. Magaling na yung anak niyo. Nanalo yung bagamat hindi naman nakipagtalo yung babae, pero nagpaliwanag lang siya, talagang yung talagang nakipag-wrestling siya sa yung katwiran, nakipagkatwiranan sa Panginoon. Yun naman kasi sabi ng Panginoon, yun. Makipagkatwiranan kayo sa akin, makipag-usap kayo sa akin. Yun naman sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18. Makipag-usap kayo sa akin. Meron pa talaga sa Biblia, papakinggan ng yun doon kayo. Ilatag niyo ang inyong ilatag niyo ang inyong kaso. Doon pakinggan ng inyong yung side niyo. Pinakinggan siya ng Panginoon yung side niya. Nanalo siya. Ibig sabihin, pinagaling ng Panginoon yung kanyang anak. Pinalaya yung demonyo na sumama sa kanya. Ano pa? Ano pang na-impress ang Panginoon? Ito pang na-impress ang Panginoon dito sa babae din na to. Yung babaeng 12 taon nang inaagasan. Na-impress ang Panginoon. Bagamat halos hindi alam ng Panginoon, pero yung pananampalataya niya, laki. Kasi sabi ng babae, sabi niya, mahawakan ng kulang ilaylayan ng damit ng Panginoon, tiyak gagaling ako. Nagpursige siya, talagang nagpagsiksikan siya sa mga tao. Yung time na kasi na yun, sikat na sikat ang Panginoon. Ibig sabihin, sinisiksik siya ng mga tao. Sinisiksik siya ng mga tao. Talagang maraming mga tao. Ikaw nga, may sakit ka. Ilang taon ka nang may sakit. Palagi ko yung katawan mo mahina, hindi mo kaya. Pero itong babae na to, dahil sa pananampalataya niya, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako, sabi niya. Kahit may sakit siya, masama pa kami. Pagsiksikan siya sa mga tao, inabot niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. At yung kanyang pananampalataya, dahil sa pananampalataya niya, pinagaling siya ng Panginoon. Gumaling siya kagad, karakarakat. Naramdaman ng Panginoon yun, kaya siya huminto. Nagtanong siya sabi niya sa mga tao, sino humipo sa akin? Sabi naman ng mga alagad, Panginoon, bakit yung tinatanong kung sino humipo sa inyo? Hindi lang kayo nihipo. Yun yung mga tao, iba nga maano na sa inyo, talagang niyayakap na kayo Bakit niyo po tinatanong na humihipo? Yung pala tinatanong niya, merong humipo sa akin na may pananampalataya, kaya may lumabas na kapangyarihan sa akin. Yung paghipo ng babae, lumabas yung kapangyarihan na paggaling sa Panginoon. Pinagaling ng Panginoon yung babae, gumaling siya. Kaya sabi niya sa babae, napakalaki ng pananampalataya mo. Sige na, umayo ang payapa. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Na-impress ang Panginoon doon. Kaya ang Panginoon na-impress din. Pagka ang pananampalataya natin, tumatayo tayo dun sa pagtitiwala natin sa Panginoon, nagagalak ang Panginoon sa atin. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon Tumayo tayo sa pananampalataya, sa pagtitiwala. Huwag tayong tumayo sa pagtitiwala natin sa mga tao, sa mga gawa ng tao. Walang mga gawa ng tao. Discouragement lang ang abutin mo. Makatanggap mo sa mga tao pag nagtiwala ka sa mga tao. Pero pag sa Diyos ka nagtiwala, talagang tumayo ka dyan kahit na hirap ka katulad ng babae na to. Ay sus, sabi sa'yo makakamtan mo yung nasa ng puso mo, yung pinagtitiwala mo sa Panginoon, makakamtan mo yan. Huwag kang mag-alinlangan. Patuloy kang magtiwala sa Panginoon, wag sa tao. Sa tao ay may limitasyon. Ang Panginoon, wala. Tiyak, meron, makakamtan mo yan. Yung hinihingi mo sa Panginoon. Lalo pagka na-impress rin siya yung pananampalataya, ay sabi sa'yo, tulad ni Abraham, na-impress ang Panginoon sa kanya. Saan na-impress ang Panginoon? Pananampalataya ni Abraham, biruin mo. Kaisa-isang anak na binigay niya, hindi nag-alinlangan si Abraham na isa na nga lang to, ito ba hingi mo sa akin? Hindi siya nakipag-ganon ng ganon. Bagkos, nung sinabi ng Panginoon, alay mo sa akin anak mo. Hindi siya nagdalawang isip. Umanong kagad siya. Sige, sumunod kagad siya, ilaalay ko. Kaya nasasaksakin niya na.
Pinigil siya ng Panginoon. Nagpadala ng anghel na huwag mo saktan ang anak mo. Pinakita mo na handa kang sumunod sa akin. Hindi siya Lord, isa lang naman to, hindi niya sinabing ganun. Kundi bagkus sinabi niya na, opo Panginoon, susunod ako. Na-impress ang Panginoon. Kaya pwede ikaw din, ikaw nanonood ka, pwede mo na ma-impress ang Panginoon. Ma-impress mo siya sa pananampalataya mo. Tumayo ka sa pananampalataya mo kahit gaano kahirap. Tumayo ka sa pananampalataya mo kung pagtitiwala mo sa Panginoon. Huwag kang magsisway-sway. Sabihin huwag kayong parang tilatangay ng hangin, mga pag-alinlangan. Patuloy ka, focus mo yung paningin mo sa Panginoon. Dahil pagka pinukus mo yung paningin mo sa Panginoon, mayroong magandang bagay na mangyayari. Amen? Amen? Amen. Hindi po. Lord, pagpalain mo po Panginoon yung mga nakapakinig ng maliit, maikling mensahe na ito. Bagamat Lord, maliit lamang Panginoon. Pagpalain po sila Panginoon. Patuloy mo po pagpalain Panginoon. Mga nakapanood nito. Si Brother Marlon, Lord, bless mo po siya. Patuloy mo siyang samahan. Patuloy kang kumuha ng himala sa kanya. Ganun din po Panginoon, Sister Ann Gallego, Lord, na bless mo po siya Panginoon. Patuloy Panginoon. Ang kamay mo Panginoon ang siyang sumama sa kanya. Gabayan mo po siya. Patuloy po ang Espiritu Santo, Panginoon, na siyang mag-lead sa kanya. Puspusin mo siya ng iyong Espiritu Santo at gamitin mo siyang mightily, Panginoon, sa iyong ubasan. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito pong aming dalangin, may pasalamat. Amen.